misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Black communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Black communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Black communications, not that relevant until exposing all the lies. Watch them burn in hell. Good day, ladies and gentlemen, Rosa here of Splat Communications. Before we start, may we request dear followers, viewers and subscribers to please don't skip ads. This will help us a lot to continue the work that we do. Thank you. Likewise, may we request those who have not subscribed yet to please do so. Kindly make it a habit to like the videos, but more importantly, share it so you can help us in our fight against fake news, misinformation and disinformation. Magandang araw po sa lahat, wina po ito ng Splat Communications. Atin pong ilalahad ang dalawang mahalagang bagay. Una, ang mga itinagong insidente ng pagmamalabis ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipino noong kapanahunan ni Duterte at ang tumaas na halaga ng gastusin ng Pilipinas dahil sa alitang ito. Sa nagdaang mga taon, ang West Philippine Sea ay naging sentro ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Sina. Mula sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay patuloy na nararanasan ng Pilipinas ang tumitinding agresyon mula sa Chinese Coast Guard at Chinese militia. Ang mga insidenteng ito ay hindi lamang nagdulot ng pisikal na pinsala at takot sa ating mga kababayang mangingisda at sundalo, kundi nagbunga rin ng napakalaking gastos sa ating bansa. Agresyon sa ilalim ng administrasyon ni Duterte mula 2016 hanggang 2022. Sa termino ni Pangulong Duterte, maraming insidente ng agresyon ng China ang nangyari, ngunit ilan lamang ang napabalita. Karamihan sa mga ito ay hindi lubos na naibahagi sa publiko at nagmistulang nagkaroon ng news blackout ang administrasyon ni Digong ukol dito. Bakit kaya inilihim ni Digong ang mga bagay na ito sa mga Pilipino? Agresyon sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. 2022 hanggang kasalukuyan. Sa pag-upo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi pa rin tumitigil ang agresyon ng China. Sa katunayan, lalo pang tumindi ang mga insidente. Ang pinakamalaking kaibahan, sa ngayon ay alam na ng sambayan ng Pilipino ang nangyayari sa pagmamalabis ng China. Lalo na ngayon, nakatutok na ang buong mundo dito dahil ipinapahayag na ito ng Administrasyong Marcos Jr. Ang patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea ay nagdulot ng napakalaking pinsala, hindi lamang sa ating mga kagamitan at tauhan, kundi pati na rin sa ating ekonomiya at kapaligiran. Ang tinatansyang kabuuang epekto sa pananalapi ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2024 ay tinatayang umabot na sa $378.5 million na katumbas ng humigit kumulang 21.5 bilyong piso. Ang mga estimated na gastos na ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Pagkukumpuni at pag-aayos, $45 million para sa mga nasirang barko at kagamitan sa loob ng 8 taon. Medical na gastos, $2.5 million para sa pagpapagamot ng mga nasugatang tauhan. Diplomatiko at legal na gastos, $13 million para sa mga hakbang pang-diplomatiko at legal na aksyon. Pagkalugi sa pangisdaan, $180 million mula sa pagkawala ng kita ng mga mangingisda natin. Pinsala sa kapaligiran, $60 million mula sa pagkasira ng coral reefs at iba pang yamang dagat. Operational costs, $78 million para sa patuloy na pagpapatrolya at operasyon ng Philippine Navy. Ang mga insidente ng agresyon ng China sa West Philippine Sea ay patuloy na nagdudulot ng malubhang epekto sa ating bansa. Hindi lamang ito usapin ng teritoryo, kundi pati na rin ng kaligtasan ng ating mga kababayan at ang ating pambansang ekonomiya. Ang ganitong uri ng pang-aabuso ay dapat harapin ng buong tapang at determinasyon, kasama ang suporta ng international community. Ang paglatag ng katotohanan tungkol sa mga pangyayaring ito ay mahalaga upang magising ang damdamin ng bawat Pilipino at magkaisa sa pagsusulong ng ating karapatan at soberanya sa ating sariling karagatan. Sa pag-upo pa lang ni dating Presidente Rodrigo Duterte noong July 2016 hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino noong 2022 ay may naitalang mahigit kumulang na 15 insidente ng pagmamalabis ng Coast Guard ng China laban sa ating mga mangingisda at Coast Guard, ngunit mabibilang lamang sa daliri ang mga naibalita dito sa atin. Ito po ang tinatawag naming semi-news blackout noong dating administrasyon. Mga insidenteng sadya or hindi sadyang hindi ipinaalam sa mga mamamayang Pilipino.
Imposible naman po yatang di niya alam ang nangyayari noong mga panahon na iyon. Atin na pong ipakita ang talaan ng estimated na halaga ng mga agresibong gawain ng Tsina laban sa ating mga mangingisda, Coast Guard, Navy, mga kagamitan at marami pang iba. Para sa kabuuang termino ni dating Pangulong Duterte, may estimated na $25 million worth damages. Sa healthcare naman po o sa pagpapagamot at pagre-rehabilitate ay aabot ito sa $1.5 million. Sa gastos na legal at diplomatiko ay aabot naman ito hanggang $8 milyong. Ang economic impact naman po ng agresyon ng China ay umaabot sa $20 million kada taon o katumbas na $120 million sa kabuuang 6 na taon. Kasama na po dito ang economic losses or diminished income possibility sa pangingisda at yamang dagat. Sa environmental damage naman po ay estimated na nasa $30 million na po ang halaga nito. Doon naman po sa tinatawag na operational costs ay hanggang $8 milyong kada taon. Ang kabuuang estimated cost ng agresyon ng China sa Pilipinas noong Administrasyong Duterte ay mahigit kumulang $232.5 million. Mantakin niyo po kung gaanong kalaki pepra yan. Para sa isang maliit po na bansa natin na Pilipinas, marami na pong maitutulong ang ganyang halaga sa ating mga kababayan. Ngayon naman po, sa termino ni Pangulong Marcos Jr. ay mayroon ng humigit kumulang sa 13 insidente ng pagmamaabis ng China. Atin na pong ipakita ang talaan ng estimated na halaga ng mga agresibong gawain ng China laban sa ating mga mangingisda, Coast Guard, Navy, kalikasan, mga kagamitan at marami pang iba. Para sa unang 2 taon ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay lalo pa pong tumaas ang mga estimated na gastusin natin kasabay na din po ng pagpapaigting ng mga gray zone tactics ng China. $20 million estimated worth of damages para sa iting mga Coast Guard at naval vessels. Sa healthcare naman po o sa pagpapagamot at pag-rehabilitate ng mga personnel ay aabot ito sa $1 milyong. Sa gastos na legal at diplomatiko ay aabot naman ito hanggang $5 milyong. Ang economic impact naman po ng agresyon ng China ay umaabot sa $20 million kada taon. Kasama na po dito ang economic losses sa pangingisda at yamang dagat. Sa environmental damage naman po ay estimated na nasa $30 million na po ang halaga nito. Doon naman po sa tinatawag na operational costs ay hanggang $10 milyong kada taon. Ang kabuuang estimated cost ng agresyon ng China sa Pilipinas ngayong panunungkulan ni President Marcos Jr. ay nasa mahigit kumulang umaabot na sa $116 million. Napakalaking pera na po sana nito na magagamit para sa ibang pangangailangan ng ating bayan. Maraming salamat po Ferry Koy sa pagiging channel member. Shoutouts to Bokling Vicente, Estela Rosal, FIC, Stray Cat. What can you say? Kindly share your thoughts in the comment section. We hope you enjoyed and learned something today. In behalf of the Splat Communications team, till next time. Stay safe. Rosa out. Bye. In a world unfolding, where stories come alive amidst the chaos. Please support Splat Communication channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have 3 levels of memberships: Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat. Channel members have the any or all of the following perks: Loyalty Badge, Priority Reply to Messages, Members Only Live Chat, in-video and live video shoutouts, Early Access to Videos, Connecting to Social Media, Free and Discounted Merchandise. Hurry! Please become a channel member now. Ain't no land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Splat Communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splat Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Splat Communications, not that relevant until exposing all the lies.